So, ito yung second day ng aking goal-oriented transformation na tinatawag. Joke lang. Isa sa mga dapat kong baguhin siguro sa aking sarili is tanggalin ko na yung pagiging no, egotistical na tinatawag, kasi back then isa kasi yun sa mga bumubuo sa araw ko, in a way na oo, masarap kapag kinikwento mo sa isang tao or sa ibang tao or sa kahit sinong tao pa man yung mga astig na nangyayari sa buhay mo, no? Or yung mga sabihin na nating kayabang-yabang, no, na pangyayari sa buhay mo. Masarap siya in that current moment, pero marirealize mo in the end of the day, no, na you're just a feather in the wind, no? Anong ibig sabihin ko doon? Ikaw yung feather at yung wind yung nagde-determine ng magiging takbo, no, ng araw mo. Minsan mapupunta ka sa masasayang lugar, minsan mapupunta ka sa mga malulungkot na lugar, no? At ayun ang isa sa mga paghahalin tulad ko doon sa pagiging egotistical ko, kasi oo, blinow ako ng hangin sa lugar na masaya dahil naikwento ko yung mga bagay na naging achievements ko, pero at the end of the day marirealize mo na hindi naman siya mahalaga, kasi past is past, no? What matter or ang mahalaga ngayon ay ang current na ginagawa natin, no? Sa tingin ko kasi yung current na ginagawa natin is magde-determine kung saan tayo mapupunta within the next, sabihin na nating first 10 years of your adulthood, no? For example, 24 ka na ngayon. Kung ano yung habit na ginagawa mo ngayong araw at kung magko-continuous yun within the next 10 years, no? Whether mapupunta ka sa lugar na kung saan you are a successful person or you are not a successful person based on your goal, no? For example, sabi mo within 10 years dapat ito na yung katawan na hinahanap ko or ito na dapat yung katawan na gusto ko. Pero yung habit mo nung within 10 years na yon is hindi naman, no, nagtutugma doon sa gusto mong maging goal or gusto mong makuha after 10 years, no? Hindi ka sabihin natin hindi ka nag-exert ng effort para makuha yung bagay na yun, no? At sa tingin ko kasi, no, hindi mahalaga yung plano mo, no? Kung ano yung magiging ikaw after 10 years. Para sa akin, hindi yun yung importante. Ang importante kasi, kung paano mo kukunin or kung paano ka makakarating sa estado mong yun sa pamamagitan ng mga habits mo na ginagawa mo araw-araw. Yun yung isa sa mga natutunan ko ngayong araw, at
grateful ako dahil binigyan ako ng nasa itaas ng ganitong thinking, dahil alam ko na marami akong responsibilities na hawakan balang araw. At sabi nga nila, no, great responsibility comes hindi power comes from great responsibilities. Yan. Ganun yung isa sa mga dapat, no, na may apply ko sa sarili ko, kasi hindi lang din sapat kasi, no, na balang araw makukuha mo yung achieve or yung desired goal mo, no. Kailangan matuto tayong i-handle kung paano i-handle yung powers, no, na magigain natin balang araw. For example, no, sa One Punch Man, no, si Saitama, yung isa sa mga greatest heroes ko, no, hanggang ngayon. Simula namang discover ko siya. Bakit? Kasi siya yung tipo ng tao na kahit sobrang lakas niya, no, is andoon pa din yung pagiging niya, human being, no. Kung titingnan natin yung good side, no, I mean, kung mapapansin kasi natin, si Saitama yung tipo ng sobrang pinakamalakas, no, na character sa anime na One Punch Man. Pero napaka-kulit ng problema niya, kasi kahit na meron siyang ganong power, no, hindi niya iniisip kung paano niya madodominate lahat ng nasa paligid niya. Oo, hero siya, gusto niyang masave yung nangangailangan ng tulong, kaya siya napunta doon sa ganong sitwasyon in the first place. Pero hindi niya pa rin kinakalimutan yung pagiging human niya, no? Human niya in the sense na yung kalaban niya si Kabuto, yon, basta kung kilala niya yun. Isa sa mga naging problema na si Itama nung time na yun is iniisip niya kapag si Kabuto is nag-rampage, no, ng 2 weeks, at dahil 2 weeks siya magra-rampage, yung favorite supermarket niya, no, or yung sale doon sa supermarket na matatamaan nung rampage ni Kabuto is kumbaga hindi niya mapupuntahan, kumbaga ganun. Parang ganun, kasi hindi ko na maalala masyado yung kwento, pero parang dahil doon si Saitama inis na inis kasi ilang oras na lang bago mag-close yung store. Ilang oras na lang bago mag-close yung store, kalaban niya pa si Kabuto noon, kaya nagmamadali siyang makauwi para ma-afford niya yung sale, no. Na kung iisipin natin ang funny side lang doon, no, kahit na meron siyang ganong power, no, hindi niya yun binoboost, no, kumbaga hindi niya masyadong piniflex na sobrang lakas ko, ako yung pinakamalakas na hero sa mundo, parang gano'n. Low-key lang siya. At the same time, siya kasi yung parang maging role model ko as being leader, no, kasi yun kasi para sa tingin ko kasi yun yung great quality ng isang tao, no,
na kahit hindi ganun kagaling, kahit hindi ganun katalino, kaya niyang i-handle yung yung kahit sino, no? For example, si Genos. Sabihin na natin si Genos. Sobrang talino ni Genos kung mapapansin nyo. Si Genos is top tier, hindi lang siya top tier dahil sa ability niya, no, kung paano siya makipaglaban, dahil sa pagiging, sabihin na natin malakas din siya physically kasi ano nga siya, cyborg. Pero sobrang talino ni Genos, no? Pero bakit niya sensei si Saitama, kahit na si Saitama is hindi ganoon yung capability ng thinking niya para kumbaga masabayan yung yung intelligence ni Genos, kasi nga merong nakikita si Genos, no, na kumbaga meron siyang gustong ma-achieve na nakikita niya doon kay Saitama, no? Hindi niya na tinitingnan yung intelligence side nung hinahangaan niyang tao, kasi may gusto siyang ma-achieve doon, no? Isa rin ito sa mga natutunan ko sa anime na yan, kasi bakit? Karamihan kasi ganito, tinuturuan ka na ng tao, dinajudge mo pa siya, hindi maiiwasan yan. Aminado ako, isa ako sa naging ganyan. Pero ngayon, kung gusto, ito yung natutunan ko din kay Genos, no? Kung gusto mo talaga ma-achieve yung isang bagay na nakikita mo doon sa mentor mo, huwag mo siyang i-judge, no, na parang, ay, hindi pala ganito yung ina-expect kong parang hindi naman pala din siya ganun kagaling kasi may mga nakikita kang flaws. Pero tandaan mo, bakit ka lumapit sa kanya? Kasi meron kang wala na meron siya. At paano niya na-achieve yun? Yun yung goal mo, kaya ka nandun sa kanya. Hindi ka pumunta sa kanya para i-judge mo siya, no, na mas magaling pala ako dito. Yun yung isa sa mga problema natin, no? Kaya yun lang. Kung gusto talaga nating may ma-achieve sa buhay, iwasan natin yung pagiging egotistical shit, no? Kasi wala tayong patutunguhan dyan. Be always a child, kumbaga ika nga bakit mas mabilis natututo yung mga bata, no, kumpara sa mga matatanda ngayon, kasi wala silang ibang inisip kung hindi mag-aral lang. Wala silang capability na i-judge yung teacher nila na mas magaling sila kasi bata sila. Bakit hindi natin ibalik yung ganung thinking para lahat tayo, no, is sabay-sabay na mag-grow, no? Hindi man at the same pace, pero every individual kasi, no, mayroon niyang tinatawag na na metamorphosis stage, no? Hindi natin yan sabay-sabay maaabot, pero meron tayong magiging peak, no? Kung ginagawa natin yung nararapat, at the same time iniiwasan natin yung pagiging egotistical shit natin. Ayun, I hope na mas ma-improve ko pa yung pagiging egotistic. I mean, yung maalis ko na yung pagiging egotistical sa akin, no? Yung pagiging mayabang, kasi wala talaga siyang matutunguhan. Na-realize ko na mayabang ka, gusto mo kasi isipin sa'yo ng tao na astig ka. Para saan, no? For what? Ano naman kung iisipin nila na astig ka, diba? Bakit? hindi ko na magets ngayon yung dahilan kung bakit ganun yung thinking ko dati. Pero para sa akin kasi dati, yung ganung yung ganun kong traits, no, ay isa sa mga bumubuo sa araw ko, which is wrong way of
achieving something kasi nagbo-boast ka lang, nagyayabang ka nang wala ka naman talagang napapala, wala ka namang nakukuha sa buhay mo, no? Kaya kung ano man yung field na tinataka ko ngayon, alam kong magiging okay din ako, no? Sa una talaga may hirapan ako, pero lahat naman tayo mayroong tinatawag na improvement, no? Hindi tayo papayag na wala tayong magiging improvement. So yun lang.